Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Shaira. Ngayong araw na to ay magkakaroon tayo ng talakayan sa Araling Panlipunan. Bago pa man umusbong ang mga liberal na kaisipang nakatulong sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonisasyon ng mga Kastila sa loob ng humigit kumulang 300 taon. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mahahalagang ambag ng kilosang propaganda sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Bago natin simulan ang pagtalakay sa kilosang propaganda, ating alamin ang mga dahilan ng pagkilos at paghingi ng reforma ng mga bayaning Pilipino. Sa pagdaan ng mahabang panahon, napansin ng mga Pilipino ang ilang depekto sa sistemang kolonyal ng mga Kastila sa bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, walang matibay na pamahalaan sa Pilipinas. Mula 1835 hanggang 1897, ang ating bansa ay pinamunuan ng 50 gobernador-general na kung saan ang bawat isa sa kanila ay karaniwang tumatagal lamang ng 1 taon at 3 buwan sa pamumuno. Ang gobernador-general ay ang pinakamataas na opisyal ng kolonya. Ikalawa ay ang hindi pagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Ang dating pagbibigay ng kinatawan sa Spanish Cortes noong 1810 hanggang 1837 ay hindi na ibinalik. Bagkus, mabababang katungkulan lamang ang ibinibigay para sa kanila. Ikatlo ay ang palpak na sistema ng hustisya. Pang-apat, walang pagkakapantay-pantay sa batas. Tanging ang mga Kastila lamang ang binibigyan ng higit na karapatan at pribilehiyo kaysa sa mga Pilipino. At pang-lima, marami sa mga Kastilang opisyal ang abusado, walang sapat na kakayanan o di naman kaya ay tiwali. Ano nga ba ang kilosang propaganda? Ang kilosang propaganda ay isang mapayapang krusada ng paghingi ng reforma ng mga Pilipino. Nagsimula ito noong 1872 matapos bitayin ang paring Gumburza at nagtapos noong 1892 nang si Rizal ay ipatapon sa dapitan. Ang samahang ito ay umuusad dahil sa salita at panulat. Layunin ng kilosang propaganda na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa batas ang mga Pilipino at mga Kastila. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas sa halip na kolonya. Ibalik ang pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Cortes. Pagsasa Pilipino ng mga parokya. At ibigay ang mga individual na karapatan ng mga Pilipino tulad ng kalayaan at pagdinig sa mga hinaing ng tao. Pinamumunuan ng mga propagandista ang kilosang ito. Sila ay ang mga bata at matatalinong Pilipino na nagmula sa mga pamilya na nabibilang sa intelihensya. Karamihan sa kanila ay nagtapos ng pag-aaral sa mga kolehiyo at universidad. Inilantad nila sa publiko ang mga kasamaan ng mga Kastila sa pamamagitan ng panulat at mga talumpati. Ginamit nila ang La Solidaridad bilang opisyal na pahayagan ng kilusan. Itinatag ito ni Graciano Lopez Haina noong Pebrero 15, 1889 sa Barcelona, Spain. Layunin ng La Solidaridad ang mga sumusunod. Una, mapayapang paghingi ng reforma o pagbabago.
Pangalawa, ipakita ang nakalulungkot na kalagayan ng Pilipinas upang mabigyan ng lunas ng Espanya. Pangatlo, kalabanin ang kasamaan at pagmamalabis. Pang-tupad ang mga liberal na kaisipan at kaunlaran. At panlima, ipaglaban ang hangarin ng mga Pilipino sa demokrasya at kaligayahan. Ilan sa mga kilalang propagandista ay sina Mariano Ponce, isang doktor, mamamahayag at mananaliksik ng kasaysayan na tubong Bulacan. Juan Luna, tanyag na pintor mula sa Ilocos Norte. Antonio Luna, isang pharmacist at mananalaysay, kapatid ni Juan Luna. Jose Maria Panganiban, dalubhasa sa wika at manunulat mula sa Camarines Norte. Pedro Serrano Lactao, guro at lexicographer mula sa Bulacan. Pedro Paterno, abogado mula sa Maynila. Jose Alejandrino, inhinyero at manunulat mula sa Pampanga. Marcelo H. Del Pilar, mamamahayag ng Kilusan, ipinanganak sa Barrio Cupang, Bulacan at dalubhasa sa wikang Tagalog at Kastila. Jose Rizal, ang nobelista ng Kilusan at ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hulyo 19, 1861. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Ateneo de Manila, Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid. At Graciano Lopez Haina, mananalumpati ng Kilusan, ipinanganak sa Haro, Iloilo noong Disyembre 18, 1856. Nag-aral siya ng seminaryo sa Haro at kumuha ng medisina sa UT at Universidad de Valencia, subalit hindi nakapagtapos. Itinatag niya ang La Solidaridad at siya ang naging unang patnugot nito. Maraming mga samahan ang sumuporta sa Kilusang propaganda. Kabilang dito ang Asosasyon Hispano-Filipino, Balangay ng Masonerya at La Liga Filipina. Ang Asosasyon Hispano-Filipino ay itinatag sa Madrid noong Enero 12, 1869. Ang opisyal na pangulo nito ay si Don Miguel Moraita. Ang Balangay ng Masonerya naman ay isa sa mahalagang tagapagpalaganap ng Kilusang propaganda. Nagmula ang Kilusang Mason sa Espanya kung saan ito ay tumutuligsa sa mga praile na siyang humikayat sa mga Pilipino propagandista na nakararanas rin ng kasamaan mula sa mga ito. Ang mga Pilipino Mason sa Espanya ang siyang responsable sa pagtatatag ng Bahay Mason sa Pilipinas. Kanilang ipinahayag ang deklarasyon na maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Bukod sa mga Pilipino, may mga dayuhan na sumuporta sa adhikain ng propagandista. Sila ay sina Don Miguel Moraita, isang Kastilang mambabatas, mulat sa kasaysayan at isang propesor. Pinaburan niya ang pagbibigay ng mga reforma kasama na ang panunumbalik ng pagkatawan ng mga Pilipino sa Cortes. Professor Ferdinand Blumentritt, isang scholar mula sa Austria at matalik na kaibigan ni Jose Rizal. Sumulat siya ng mga artikulo upang ipagtanggol ang mga Pilipino. At si Francisco P. Igal, isang Kastilang mambabatas at mamamahayag at dating Pangulo ng Unang Republika ng Kastila. Ipinaglaban niya ang pagbibigay ng karapatang pantao sa mga Pilipino. Ang La Liga Filipina naman ay isang samahan na itinatag ni Jose Rizal noong Hulyo 3, 1892 sa Calle Ilaya, Tondo, Maynila matapos niyang magbalik mula sa Hong Kong. Ilan sa mga adhikain ng La Liga Filipina ay ang pagkakaisa ng buong arkipelago, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalang katarungan, pagpapasigla ng edukasyon, agrikultura at komersyo, pag-aaral at pagsasagawa ng mga reforma.
Ang kanilang motto ay Unus Instar Omnium o One Like All. Subalit noong Hulyo 7, 4 na araw matapos itatag ang samahan, inaresto ng mga Guardia Civil si Rizal ayon sa utos ni Gobernador General Despujol at kaagad na ipinatapon sa dapitan Zamboanga. Dahil sa mga nagawa ng kilusang propaganda, napilitan ng Espanya na ibigay ang ilan sa kanilang hinihinging reforma. Inalis ang monopolya sa tabako noong 1882 at ang tributo pati na ang kapalit nitong sedula noong 1884. Binuo ang tanggapan ng mga gobernador sibil at bawat regular na lalawigan ng bansa at ginawang hukom ang mga alkalde mayor. Kanila ring ipinatupad ang Kodigo Penal ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1887. Itinatag ang pamahalaang panlungsod ng Cebu, Iloilo, Batangas, Albay, Naga, Vigan ayon sa Batas Basera. At ipinatupad ang Batas Maura noong 1893 na siya nagpasimula ng otonomiya sa lokal na pamahalaan. Maituturing na isang trahedya ang pagtatapos ng kilusang propaganda. Nagsara ang La Solidaridad dahil sa kakulangan ng pondo at marami sa mga propagandista tulad ni Panganiban, Del Pilar, Lopez Haina ay namatay dahil sa sakit at kahirapan. Samantalang si Rizal ay kagyat na pinatapon sa dapitan. Kahit na hindi nagtagumpay ang kilusan sa kanilang adhikain, nagbigay daan naman ito sa pagkakatatag ng Katipunan at ng Rebolusyon ng 1896. Mga bata, ngayon ay inyo natong hayan ang unang bahagi ng Rebolusyong Pilipino sa mapayapang paraan. Samahan ninyo ulit ako sa susunod nating talakayan tungkol sa Katipunan at Himagsikan. Para sa mas marami pang video na kagaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat!